Lahat na naman tayo mga kabady. Eto na naman po tayo. Grabe yung naging ulan kagabi, madaling araw tsaka kagabi. Parang binubuhos talaga. Sobrang lakas. Halos sa isang buwan na umuulan mga kabady. Walang humpay. May ano yung mga kuwan eh, tinatawag nilang siyam na araw na sunod-sunod na ulan, may baha daw. Hindi lang siyam, isang buwan na. Grabe yung ulan na yan. Pahirap. Sobra. Ay, buti pa simula agad to, masaya. Presko, mula agad na. Galabuan kayo dyan. Ay, kaya dumadaan. Gigi, masakit na yung mga paa mga kabady. Alipo nga. Hapon nakabota ako, ngayon hindi. Pagkain for today's video. Yan. Ayan mga doggy. Sayang yung mga bunga ng kalamansi mga kabady. Marami na bulok. Ganyan, normal yun pagka ganyan tagulan talaga. Lalo yung sa ating panabaha. Mga bungang natira sa ilalim nalaglag halos. Ay, sabayan pa ng mababang presyo ngayon. Mababa pa rin ang presyo ng kalamansi. Huling update sa atin parang 700 lang per bag. Baka pagkapulutin mga 500 lang siguro. 600 ganyan. Yung tinatawag na pag continuous ka magpabunga, matitikman mo lahat, mataas, mababa. Yan. Nandito na tayo sa ating kalamansian. Yan, halos mag-iisang buwan na rin silang may tubig. Yan, may tubig mga kabady. Sa tubig ulan lang yan. Dahil sobrang lakas ng ulan kagabi. Yan, puno na naman. Tignan yung mga bunga. Yan, naluto. Tapos ganyan, mga nalalantang dahon. Bumalik na naman yung paninilaw nito. Nababad kasi ng isang buwan ang babad yan. Pero yung kasabayan niya, yun yung maliit, nag-recover na. Wala na yung kanyang paninilaw. Pero ito, nanilaw na naman yung kalahati. Napa-recover na natin ng tag-araw yan eh. Pero ngayon, ayan na naman. Wala eh, babad sa tubig Pero yan naman mga kabady, may laban na yan dahil malalaki na yan. Yung maagos sa tubig. Dahil grabe yung ibinuhos na tubig kagabi. Daling araw at gabi. Yung mga bunga tsaka yung mga daka yan. Mga naluto. Tsaka sa ilalim, ayun, ang dami nalaglag kasi nyo mga kabady. Normal yan ayan, tignan nyo to. Ito yung mga natagtag na dahon. Ayan kasamang bunga yan. Naluto yan Gawa nang walang tigil ang ulan. Maagos dito. Ganun din yung kalamansi natin dito. Alas 1 buwan na rin bubad sa tubig.
makasurvive sana sila ngayon. Pagka nakasurvive sila ngayon, ligtas na yan sa susunod na taon. At possible, pwede na rin natin silang pabungkahin, no? Nasa may gitsang taon na yun eh. Lalaki na sana mga kabady. Ngayon sana Tagaraw kung di nalubog nung nakaraan yan or nakaligtas sila noon, pwede na natin pabungkahin. Kaya lang, mas marami yung maliliit, yung mga hinulip natin, kaysa doon sa mga malalaki. Yung mga malalaki nitong naiwan dati ay sa around 150 puno lang. Samantalang yung naihulip natin mahigit 200, mahigit 200 puno yung mga pinanghulip natin. Kaya alanganin pa. Kailangan mas marami yung malalaki kaysa doon sa maliliit bago natin pabungahin. Pero maganda na yung size nila, halos hanggang dibdib ko na yung mga naiwan dati mga malalaki. Ayun. Kaya naman nilabas yung mga buwang nalaglag. Tao nakabili ng bagong pala. Nilabas yung tubig. Basta tayo mga buddy, pagpakain na tayo. Silip muna tayo sa saglit sa farm 2 kung ano ang kalagayan doon. Pa ako sakripisyo talaga mga kabady. Bago tayo dumiretso ko la RJ, hindi muna tayo doon. Bye-bye na naman tayo sa mga nadaanan natin putikan. Yung motor natin doon nakaparada mga bali sa lugawan sa may tapat. Pinakikiparada natin doon para di na natin ipapasok dito. Ayan mga buddy, andito na tayo sa farm 2. Sold din sa tubig ang farm 2 oh. Pero ang laki na oh. Ayan. Halos hanggang dibdib ang laki. Hindi pa na hindi pa napoproning. Pagka sa Tagaraw, ayan, pwede na i-proning to para malakas bumilog. Mas matanggal yung mga bud stick, water sprout, mga ganito. Sa ngayon wag muna para hindi magkasugat yung puno. Ayan mga buddy, mga ganito. Ito mga ganito. Hindi naman to bulugan, mga lang to, mga bud stick. Yung mga straight na sanga lang. Is malakas kumain ng abono yun at nakakapangit. Pero ito bulugan to. Naputol yung pinaka main nyo, sanga lang ang kuwan. Pero buhay. Yan. Pati yun nando sa loob ng papaya sumabay na rin. Kaya naman dito hindi bumabaha. Tsaka yan, solve sa tubig talaga. Ito naman, mag once na isang araw lang na hindi umulan, tik-tik na to. Ito, ang daming dito. May alisin dito. Ito. Ayan o. Napakalakas kumain ng abono nito. Dapat dito. Ito mga buddy, possible tumungtong ng 2 taon to bago natin pabungahin. 1 taon to kahapon. 1 year old na sila kahapon. Ayan o. Halos maganda na rin ang size. Basta nalagaan talaga ng maayos at nabibigay yung hilig or nabibigay yung mga pangangailangan ng halaman, mabilis talaga lumaki. Tsaka syempre nasa lupa din. Pagka maganda-ganda yung lupa, syempre maganda rin ang tubo ng halaman.
Malaki na. Kasi mga buddy, pag nag-isa't kalahating taon to, tutungtong siya ng tagulan pag pinabunga natin. So alam naman natin pagkatagulan mababa ang presyo. So kailangan ay i-ano natin, i-tsempo natin ng tagaraw. So kaya tutungtong siya ng bali 2 taon na bago natin siya pabungahin. Next year mga buddy, natin ito pabungahin para maganda na rin yung bilog at maraming pagkukunan ng bunga. Pagka simayabong siya, maraming source na pwedeng labasan ng bunga or ng bulaklak, diba? Kaya yan ang gagawin natin, diskarte. At tayo sa gawin sa may papaya. Buddy, na tayo. Baharin yung papasok sa farm to. Yung daan doon mga kabady, umabot na sa daan yung tubig. Halos lubog yung makina natin kanina. Kalahati ng gulong lalim. Hindi naman nagkakaganon yung daan doon ngayon lang. Kasi nga, wala mga kabady, huminto ng ulan. Kagabi talaga, sobrang lakas. Grabe. Alam mo, binubuhos talaga. Pero si Bap, mag-aalmusal daw siya dyan sa labas. Nakaano na tayo ng manok mga kabady. Pero doon siyang biniling manok 2 dumalaga. Kabayaran ko na lang sa kanya isang araw. Bukas siguro ganyan. Bago tayo dumiretso ng farm para madala natin doon. Para may kapares yung manok natin doon. Hindi dadami yun, lalaki may kasama siya. Dumami-dami. Nasiga ka, namimitas ng okra. Punta ko lang RJ mga bali, tulungan natin siya magbuhos. Mga forma na yun bubuhusan na lang. Or baka nakapagbuhos na kayo. Bahay daan mga bali uy, galalim. Baha. Buddy, pagkasakali ko niya ang dalawang sipot. Sira yung mixer. May tubig yung tambutso. Tinatakpan nung nasa farm. Although may takip, tumago siguro tubig. Namin nung paanda. Wala pang kalag ng spark plug. Mano-mano. Okay mga buddy, alas 4 na. At ito, papasok na tayo sa farm. Papasok na rin yung tubig. Lalim ng tubig sa ilog. Ayun na, may tubig na yung pali ni Boss Roel. Malamang, maagos na rin doon sa kalamansi natin yan. Pangalawang lubog. Wala, talagang inaasahan na natin yan mga buddy. Kasi nga, walang humpa yung ulan. Lakad tayo ulit. Tingnan natin doon. Pero tsak yan, pasok na yung tubig. Or pumapasok na. Aray ko.
Hindi na nilubayan. Ayan ang lumubay ng tubig ulan. Nang kaya no, may tubig na oh. Basta sumampan dyan, papasok na sa farm yan. Padi, malakas daw lumalim, sabi ni Kuya Jun ngayong hapon. Hanggang yung magdamag na yan. Magdamag hanggang bukas yan. Sigurado. Pag hindi lumubay ang tubig, ang ulan lalalim ang baha na yan. Guess what? Ay, meron na nga. No, sumasampa na. Uy, ang dulas. Ano? Ano? Ayan na, oh. Wala pa. Natin dito. Dito nang gagaling yan. Ayan na, meron na. Nag-uumpisa pa lang. Kakapalalim pa lang siguro, mga buddy. Dito umaagos siya, no? Wala pa sa ngayon. Pamaya-maya pa yan. Hanggang bukas. Kakatubig na dito. Ulit. Ayan. Oh, mga buddy. Ito tayo. Ako pa tayo pang ulam, mo. Napag-adobong kangkong, mga buddy. Ako tayo ng 4 na tali. Pang ulam na. Wala pa sumasampang tubig sa kalamansian. Hanggang mamaya siguro. Ngayon pa lang daw lumalalim, sabi ni Kuya Jun. Ano? Hadis! Say hi. Hi! Say hi! Say hi! Dali! Pina-open mo ngayon, ayaw mong mag-hi. Oh, hi daw. Say hi, guys. Aray ko. Aray! Ay, bida siya. Bida. Sabi mo daw, hagis. Hagis tayo? Say hi. Nanong mo ka.